Mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Sisa. Ang kadiliman ay nakalatag na sa buong Santinakpan. Tahimik ang bayan sa gitna ng kadiliman. Payapa silang nagsitulog upang pagsapit ng umaga ay magsipagsimba upang magtamo ng indulhensya. Mahimbing na tutulog ang taga San Diego pagkatapos na makapag-ukol ng dalangin sa kanilang yumao mga kamag-anak. Pero si Sisa ay gising. Siya ay nakatira sa isang maliit na dampa sa labas ng bayan. May isang oras din bago marating ang kanyang tirahan mula sa kabayanan. Kapos-palad si Sisa sapagkat nakapag-asawa siya ng lalaking irresponsable, walang pakialam sa buhay, sugarol at palaboy sa lansangan. Matutuwa sina Crispin at Basilio nito sa inihanda ko. Nang gabing yun, abala siya sa pagdating ni Basilio at Crispin. Merong tuyong tawilis at namitas na kamatis sa kanyang bukuran na siyang ihain niya kay Crispin, tapang baboy damo, at isang hita ng patong mundo o tumara na hiningi niya kay Pilosopong Tasyo ang ihain niya kay Basilio. Higit sa lahat, nagsaing siya ng puting bigas na sadyang inani niya sa bukid. Ang ganitong hapunan ay tunay na pangkura na gaya ng sinabi ni Pilosopong Tasyo kina Basilio at Crispin nang puntahan niya mga ito sa simbahan. Sarap ito! Sa kasamang palad, hindi natikman ng magkapatid ang hinihanda ng ina sapagkat dumating ang kanilang ama. Nilantakan lahat ang mga pagkain na nakasadya sa kanila. Itinanong pa niya kung nasa ng dalawa. Nang mabundat ang asawa ni Sisa, ito ay muling umalis, dala ang sasabunging manok at nagbiling pa siya na tirahan siya ng perang sasahuri ng anak. Windang ang puso ni Sisa, hindi ito mapigilan na umiyak. Paano ang kanyang dalawang anghel? Ngayon lamang siya nagluto tapos ubusin lamang ng kanyang walang pusong asawa. Luhaang nagsaing siyang muli at inihaw ang nalalabing daing na tuyo sapagkat naalala niyang darating na gutom ang kanyang mga anak. Hindi na siya mapakali sa paghihintay. Aliw sa sarili, bilang isang beses siyang umawit ng mahina. Saglit na natigil ang kanyang pag-awit ng kuntiman at pinukulan niya ng tingin ang kadilimang bumapalot sa kapaligiran. Isang asong itim ang kanyang pinukol na nanagatid sa kanya ng kuni-kuni ng malungkot na pangitain. Si Crispin ang kanyang naalala. Inang, buksan mo ang pinto, Inang. Pagbuksan mo ako. Anak ko! Huwag kayong matakot, Inang. Si Crispin na iwan sa konbento. Nagtanan ako sa konbento, Inang. Nang kalat ka rin ng sakristan mayor si Crispin, sinabayan ko ng talilis. Nagpadaus-dus ako sa lubid mula sa kampanaryo. Ayaw akong palisin, kundi kasampu ng gabi. Nasa lubong ko pagdating sa bayan ang ilang kawal. At nang sigawan ako ng Quinbeb, ayaw, ako'y nagtatakbo. Kung ako'y pahuli sa kanila, malamang na ako'y paglilinisin ng kwartel at bugbugin pa. Napaiyak na lamang ang mag-ina.
Oh, salamat at niligtas mo siya. Ikinuwento ni Basilio ang mga pangyayari. Napaiyak ang mag-ina. Inakala niya na ito'y pang-api sa kanila dahil sa sila'y dukha. Pagkatapos ng sandaling pananahimik ay inalok kumain ni Sisa ang kanyang anak. Tumangging kumain si Basilio at humingi na lamang ng isang basong tubig. Alam kong ayaw mo ng tuyo. Pinaghanda kita ng masarap na pagkain, ngunit nang dumating ang iyong amay, inubos na lahat. Kaawa-awa kong mga anak. Nang mabati ni Basilio na dumating ang kanyang ama, siniyasat ang mukha at kamay ng kanyang ina. Hindi ba mabuting tayong tatlo na lamang ang magsama-sama? Kayo, si Crispin at saka ako. Ang malalim na puntong hininga ang namulas sa mga labi ni Sisa. Upang hindi na lumawig ang usapan nila tungkol sa ama, nanalangin si Basilio at nahigang kasiping ang kanyang ina. Nakatulugan ni Basilio ang kanyang mga alalahanin at pagod. Pinangungot ito sa kalagitnaan ng tulog sapagkat nakita niya sa kanyang panaginip na binubugbog ng kura at sakristan mayor ang kanyang kapatid na si Crispin. Naagising si Basilio sa yugyug ng kanyang ina at pinagtapat na lamang ang kanyang pangarap para sa kanyang kapatid na si Crispin. Nag-ani siya ng sariwang gulay. Dumating si Sisa na may daladalang handog sa mga pari. Nakarinig siya ng mga masasakit na panglait. Nariyan na ang ina ng magnanakaw na si Sisa. Nakiusap si Sisa na kausapin ang pari. Ngunit sabi sa kanya, may sakit ang kura at hindi pwedeng maistorbo. Si Basilio ang nasa amin, ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko sana makausap ang aking anak. Si Crispin, nasa inyong bahay. Huwag niyong ipagkaila. Tinuya, nilait si Sisa dahil sa hindi raw tinuruan ng kabutiang asal ang kanyang mga anak. Nagmana pa nga mga ito sa kanilang walang silbing ama. Totoo ngang naiwan dito, ngunit nagtanan matapos makapagnakaw ng maraming bagay. Inuutos sa akin ang kura na ipagbigay alam ito sa mga gwardiya sibil. Kaya't marahil ay naparuna sa inyo upang hanapin ang mga bata. Nagulat siya nang malaman na tumakas ang kanyang mga anak na sina Crispin at Basilio matapos mapagbintangan daw na nagnakaw ng gintong unsa. Napaiyak na lamang ang kaawa-awa si Sisa. Luha ang lumabas ng simbahan si Sisa. Dala ang takot at pag-aalala sa bunsong anak na si Crispin.